Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo mga kasalukuyang sumusubaybay ngayon. Alam niyo, natutuwa ang Panginoon sa mga ganitong pag-ugali, attitude na nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, kasi dito magsisimula yung pananampalataya. Right? May pananampalataya for salvation. Merong pananampalataya sa progress ng spiritual na buhay ng isang ligtas, kasi po yung saved, yung po yung tinatawag nilang born again o spiritually nagkaroon ng spiritual birth ng mga mananampalataya. Sa gabing ito ay ito po yung pagkakataon na may pagpatuloy natin itong ating sinimulang tinatalakay na paksa, which is ito ay may kinalaman sa spiritual virus nitong COVID-19 according to the scripture. Kasi hinugot po natin yung kahulugan po ng spiritual aspect or yung figurative aspect nitong virus na ito ay may kinalaman sa something that poisons the minds and heart. Kaya yun po ang lumason, iba naman yung sa spiritual side, sa physical side, yun po at least patuloy pong nag-increase ang mga namamatay, patuloy din nag-increase yung bilang ng mga nagiging biktima, and at the same time at purihin ng Panginoon, meron namang gumagaling at hari nawa ay sundin lang po yung disiplina na dapat pong gawin ng bawat tao na mamalagi palagi po sa bahay. At yan nga magandang pagkakataon na magkaroon ng regular na salu-salo ang magpapamilya, and then allowed lang po ang isa o dalawa na merong quarantine pass para po siya makapamili ng supply, no? At saka sa kanila pong mga schedule na time. Sa gabing ito ay ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil pinagkatiwalaan tayo ng another opportunity na may taas po ang kanyang salita. Maglingkod, masarap po ang maglingkod. Masarap po maglingkod kasi yan po yung spirit na minulat ng Panginoong Jesucristo, yung paglilingkod. So, sa pagkakataon pong ito, tayo muna po saglit na manalangin. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Panginoon namin Diyos na dakila, nais po namin purihin ka ng taos sa puso at pasalamatan sa nailaan mong oras mo at pinagkatiwala sa amin upang kami po ay magpatuloy sa pag-aaral sa iyong salita, kasi dito po namin lubos maunawaan at maintindihan at ma-appreciate ang iyong kalooban sa tao. Kami na iyong mga anak at nais mo na antigin ang aming mga damdamin. I-wake up po kami upang magampanan ang aming mga kanya-kanyang bahagi sa iyong iglesia, aming mga kanya-kanyang responsibility bilang mga bagong nilalang at miyembro ng iyong pamilya. Gaya po ng iyong sinasabi sa Galatians 6:10, na habang may opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of faith. Kaya sa gabing ito, Lord, ay tulungan mo po kami na magawa po eksaktong yung kalooban. Mapangiti ka man lamang, maluwalhati ka, mabless po ang aking mga kapatid, ang aking mga kababayan na ngayon ay nakikinig sa salita mo, Panginoon, na may papahayag sa pamagitan ng live streaming na ito. Handa mo po ang aming mga kaisipan at puso, at tulungan mo po kami na palagi ito'y pure, dalisay, malinis, sa harapan, karapat dapat, sa bagay na yung gagawin para sa buhay ng mga nakikinig ngayon. So handa mo po ang aming mga puso ng buong kababaan, buong pasasalamat at with excitement para to hear more from your words, to learn from them. So bless mo po ito, in Christ's name we pray. Amen. So gaya po ng ating pagsubaybay sa acronym ng coronavirus, yung C ay sinimulan natin sa letter C, na ito po ay may kinalaman sa conceit. Ito yung pagpapalalo, pagmamataas ng tao, contempt. Ito po yung mga pagmamataas. Po, itong dalawang salita na ito ay magkatandem po ito. Kasi act of despising kasi yung contempt. Parang yun ay hindi mo ginagalang, hindi mo nire-respeto, hindi mo pinapansin at hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga. Contempt po yun, no? Kung paano nga ang isang political na entity like yung mga bansa
meron po silang tinatawag po nating mga pamunuan, let's say yung Congress o Senate o kaya yung Korte, na kapag po ay tinawag ka po, sinomon ka ng kinaukulang entity ng political government, ay kailangan mo mag-show up ka, ibigay mo talaga yung totoo, yung tama, na po kasi yan po ay panunumpaan ka. Kaya ngunit po hindi ka nagsasalita ng totoo at hindi mo binigyang halaga yung instruction at saka yung umiiral na rule, ikaw po ikakasuhan ng court of contempt. Na po, sa harap ng Diyos, ito po yung napakasakit sa Kanya. Dahil kung titignan po, ang nais lang ng Panginoon ay maranasan ng tao ang buhay na mapayapa, buhay na masaya, buhay na ang ka-fellowship mo yung walang hanggang Diyos ba? Buhay na kung siya ay may assurance, may kapanatagan. Ang tangi lamang nais ng Panginoon, we have to follow the rules, yung kanyang instruction, yung kanyang commandment. Sapagkat pag na-maintain po yun, ay siya po yung naitataas at hindi po tayo ang pwedeng may taas kesa sa Kanya. Kaya ito isang bagay na ating napag-usapan, yung conceit, pagpapalalo, kapalaluan, tapos yung despising, act of despising po, ito yung excessive pride po. And then, pag-usapan din natin yung tinatawag nating ito yung offense. Na kung saan ay prophetically, bago na isulat, ay alam na po ng Panginoon ng tao po ay talagang matitisod, parang ayaw nila, lalo na po yung mga religious people during the time ng kanyang earthly ministry, ay natitisod po sila pag binabanggit po na niya ang nakasulat, kung ano ang tama, at ito ay talagang tamang-tama po sa mga religious leaders during that time, Pharisees and Scriba, o yung mga scribes, sa kanyang sinasabi kasi sila ay nagmamataas. Dinescribe sila, gusto nila kasi yung mga yon kahit saan ay para sila ay ini-exalt, at lahat ng mga pangunahing upuan o whatever, ay gusto sila yung napapansin, sila yung center of attraction. Paano naman po yung Diyos na naglalang, ang Diyos na nagpapakain, ang Diyos na nag-iingat, ang Diyos na nagtitiwala ng buhay, ang Diyos na nagtiwala ng posisyon, yan po yung nararapat na obligasyon at dapat gawin ng isang taong kinaukulan. Ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, sila na lang po ang inaasahan ng Diyos na makapagluwalhati sa Kanya. May pakita that we really love Him. Kasi siya yung unang nagmahal. Kaya sabi nga ni Apostle John, we love Him because He first loved us. Ang kanyang pag-ibig ay described in so many ways. So love, great love, And then, hindi lang po yung in-announce, diniklara, kundi po ay yan ay binigyan po niya ng pagpapakita by sacrificing His life para po sa atin. At tayo ay, nung panahon na yon, and then hanggang ngayon, yung salita po niya, ay natitisod yung mga tao. Ibig sabihin, pag natitisod, pag narinig nila, umiiwas na yan, hindi nagkakaroon ng interes, kasi meron pong mga bagay na nakatipon, nakapondo, doon sa kanilang mga kaisipan at puso na naturally ay talagang ayaw nila sa Diyos, because yung God of this world, siya yung nagbiktima sa tao, nagsimula yun sa Garden of Eden, nagkaroon ng development, sa kabila ng attempt ng Panginoon repeatedly using people during that time na ipaabot yung kanyang gusto, and then at the same time may gumagawa siya ng hagupit, and then pag ang tao nagpakumbaba at nagrepent ng kanilang kasalanan, ay pinapatawad, binibigyan ng another chance, binibless sila, iniingatan nila, na-enjoy nila yung life. Pero once na they refuse, they despise po yung sinasabi at inuutos ng Diyos, doon po nagkakaroon ng gulo. Kaya nga ito ay papunta po tayo sa pangatlo na letra ng COVID-19. Ito nga yung violence, at ito ay alam naman natin ito, pag violence, nagsimula akong kasing ito na i-record yung salitang violence sa Genesis 6 verse 11, na kung saan bago po isinagawa ng Diyos yung daigdigan, pandaigdig na paglubog ng bundok. Alright? So doon po niya pinakita yung galit niya sa mga tao,
kung paanong inignore, iba yung iniisip. Sabi ng Panginoon, yung kanilang the thought of their heart is evil continually. So, pag nandun na po yung salitang continually, wala na pang humpay ito. Siyempre, ang Panginoon ay gagawa siya ng aksyon upang ang tao ay lumambot ang kanyang puso, magkaroon ng takot, at talagang maparusahan yung dapat maparusahan, mahagupit ang dapat mahagupit. Kung ang tao lang ay aware sa mga bagay na gaganap ito, at hindi lang siya nakatingin sa kanyang sarili, kundi tignan niya ang ginagawa ng Diyos sa kanyang paligid, sa kasaysayan, sa mga balita na pinapaabot sa tao, para sa ganon ang tao ay magreforma. Alright? May tuwid, may saayos ang kanyang buhay, at maging ayon dun sa source ng kanyang buhay, maging ayon sa source ng kabuhayan na nambigay ng kanyang kabuhayan, at patuloy na nag-iingat. So ito po ay ating nakita sa Biblia na yung unang banggit ng 6:11, the earth also was corrupt before God. Kaya mapapansin po natin yung corruption, kasi corruption, magkakambal po yung violence na yun, pag nagkaroon ng corruption, may violence. Pag may karoon ng violence, may corruption. Ito lang po ng mga bagay na nangyayari. Yung mga previous na mga malalaking kalamidad dito, may mga nagsitulong na mga bansa. Alright, nandyan po yung pagtulong sa mga naapektuhan, Yolanda, at marami pang bagay na mga naganap. Anong ginagawa po nila doon mga pera na yun? Kinukurap. Po yun, kinukurap. Yan ang selfishness ng tao. Kaya yung tao, siyempre, hindi humapakali kaya nagkakaroon ng violence. Lumilikaw ng violence. So, and then at the same time, ay nakita po natin nilang iba't ibang uri ng violence sa ating pinag-aralan dito last Sunday evening, morning and evening. Ang una, yung earth-filled violence and corruption. Ito yung nakita ng Diyos. Wala hong makakatakas, walang may tatago sa anumang iniisip at nasa puso ng tao, at yung plano ng tao, yung desire ng tao, yung talagang unang-una na gumapaw sa puso ng tao na kanyang ninanais. Pag ang Panginoong kumilos, mabibigo yung anumang pangarap ng tao, anuman ang nais ng tao, kasi ang unang binabasa ho niya, yung puso. Yung puso, mapagmataas ba ito? O willing ito makorek? Alright? Para may bagay niya yung proper instruction. And then, yung tinatawag ho natin na pag-alalay, pag-bless, yung kailangan niya na ilalay kayo po yan. Yan po yung Panginoon. Earth-filled violence and corruption. Tumingin ho kayo sa paligid, nakikita nung nababalitaan ninyo, So, hindi ho ba ninyo napansin ngayon? Yung mga violenting mga grupo-grupo o mga gumagawa sa iba't ibang lugar na hinto. Kung mayroon man nangyayari, unti-unti na lang yun, na may kinalaman na lang yan sa material na pangangailangan o yung ba naguguluhan, ganun na lang po yun. Pero yung violence, talagang at least malaki po ang pagkabawas ng crime, lalo na may kinalaman sa violence sa iba't ibang lugar dahil po apektado ang buong mundo sa virus na ito. Kaya yan po yung pansinin ninyo ngayon. Yung magalang tao nanahimik, nag-stay sa bahay. Yung tao na, lalo na kung professing Christian, marahil dati wala siyang masyadong time sa Biblia, nagkaroon na siya ng time. Prayer sa ganon. So maraming bagay po na kahit paano ay magiging benefit sa tao ngayon, sa bahay, nakapag-isip-isip ngayon. Kaya ngayon siguro, majority ng tao, hindi man po lahat, tumatawag sa pangalan ng Diyos, alright, nagpipray. So naalala nila ngayon ang kahalagahan ng prayer. Sana yun ang unang makita ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, yung nakikipag-usap, alright, nakikipag-communicate sa tatay niya nasa langit, alright, nagpapasalamat, nagpupuri, hinahabilin yung kanyang mga lakad, alright, ano man, naghihingi ng kailangan niyang kalakasan, wisdom, power, everything para ma-please niya ang kanyang Panginoon at Tatay at tagapagligtas na nasa langit na po. Yan po. And then pangalawa, judicial violence. Ito yung administration of justice. Marami pong nangyayari na wala pang justice. Justisya. Yan ang problema dahil maraming kurakot, maraming corrupt,
na mga judges, yung mga humahatol, nakukuha sa lagay, yung iba naman ay tinatakot. So yan po yung nagiging resulta. So pero kung kilala man Diyos, you are not afraid to die, because any moment you die, you will just be absent from the body but to be present with the Lord. No, kaya po yun ang ating nakita, judicial field violence, judicial violence, political and armed violence. Ito po yung marami ngayon sa banda pong mga African countries. Po, ay marami hong mga pinapatay na mga mananampalatay sa Panginoon, ng mga taong grupo na ayaw nila sa ganong klaseng paniwala. Po, kaya pinapatay ho nila. And then ang aking pinagtatakhan dito, walang parang action ginagawa ang so-called United Nations to condemn these violent people, no, killing other people. Yan po yung malungkot. So, yan po, judicial violence po yan. Yan ang turing ng Panginoon. Very clear po, if thou seest, yan po yung makikita natin, oppression of the poor and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter, for he that is higher than the highest regarded, and there be higher than they. Ang Panginoon pinakamataas yan. Hindi po makatakas ang sino man na magbabaliwala sa sinabi ng Panginoon, sa salita ng Diyos binigay sa tao, na kanyang binuhay, na kanyang iminumulat sa mga bagay na ito, na may takot. Pero later on, ay nahihila po sila ng corruption. And then meron yung pangatlo, yung political and armed violence. And then ito po yung makikita natin, yung ginagamit po yung kanilang political power, influence, etc. Dahil karamihan ay mayayaman. Tapos merong mag-organize po sila ng armed group. No po? So, yan po yung magsow-sow ng terrorism, pananakot sa mga taong iniisip nilang kalaban nila o ayaw sa kanyang pag-uugali. No po? And then meron tayong commercial violence. Ito ay viewed with regard to profit, business. Ito po yung mga business institutions. Talaga po ang layunin dyan ay kumita. So there's nothing wrong na kumita kasi pinaghihirapan mo. Kaso lang, hinahalo ng panloloko. Hinahalo ng panloloko kung minsan ginigipit ang mga tao. So ito po ang pangkalahan na nakikita ng Diyos. Nakita ng Diyos at patuloy na nakikita. Hindi po yan alam ko yan, mapupuno din po yung Panginoon kung inyo pong titignan yung Proverbs chapter 1. Alright, yun lang po mga tao na kanyang binigyan ng pagkakataon to hear His word, alright, to hear instruction, alright, to hear His commandment, and then apply them in their lives para maganda ang relationship ng Diyos at ng taong kinaukulan. But they just refuse, they just refuse, they just refuse. Kaya may time na tatawag sila sa kanya, ang wika niya ay hindi niya pakikinggan. Bakit? Yun ngang kanyang patuloy na ginagawang effort para yung tao pagsabihan, i-correct, no, turuan, bigyan ng instruction, palalahanin. Ayaw nila, nagtatakip ng tenga. Yun po yung despising, act of despising. Ay hindi po nila ginagalang, nire-respeto yung nagsasalita na ito po yung creator of heaven and earth. Source ng ating buhay, nagpipreserve sa iyo at sa akin na tayong mabuhay pa dahil siya yung may hawak ng ating hininga. Alright? So, and then letter E, yung leadership violence. Unfortunately, ito pong mga tao na supposed to be, sila po yung maglalatag, maglalahad, mangangaral, magpapaabot sa mga kinaukulang mga tao kung ano ang tamang pag-uugali pag ikaw po'y nangangasiwa sa mga tao, hindi po by force. You can preach the word of God with boldness, with power, with wisdom, pero yung attitude, no, yung i-pressurean mo sila, takutan mo sila, i-constraint mo sila, gaya ng sinasabi ng 1 Peter chapter 5, for the sake na ikaw ay magiging filthy lucre, ang wika ng Biblia. Yung dalawa pong negative na yun, yung tatlo pong negative na salita doon ang binigyan ng diin doon, no? Na supposed to be, pag pinangaral lang salita ng Diyos, feed my flock, feed the flock of God. Ang wika po ng chapter 5 ng 1 Peter. Pag pinakakain mo ang flock ng Diyos, gusto niyang
may pakita ng isang nagpapakain, nais ng Diyos, kung ano ang attitude na binigay niyang halimbawa, yun po yung nais niya. Yung pinakamataas, kailangan siya yung magsisilbing servant, lingkod. And then at the same time, ganun din po, paglilingkod. Hindi po niya pinangahawakan na siya ay over sa mga tao. Ang kailangan lang po doon ay sabihin niya ang dapat sabihin, ituro niya ang dapat ituro, pakainin niya sila ang dapat ipakain mula sa salita ng Diyos. Hindi po opinion o salita ng tao. Kasi nga sa Biblia makikita mo dito yung dalawang contrast dito. Alright? Commandments of God versus commandments of men. Yan po yun, no? So, yan po yung nangyayari. Kaya makikita po ng isang tao, sinong nag-i-influence sa kanya every day ng kanyang buhay? Sa kanyang decision making? Tao o God? Sinong-sino nasusunod sa araw-araw niyang buhay? God or tao? Tao na kontrolado ng devil. Tao na kung saan ay nandiyan pa yung iniikutan ng devil, and that is our body, flesh. Kaso pinalalahanan na tayo ng Panginoon na ang body natin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon Jesucristo, shed blood, no? And then paglalaan ng Holy Spirit sa atin, ito po ay purchase possession. Kung ikaw mananampalataya, ikaw nagsasabing tumanggap sa Panginoon, binili na ng Diyos yan. Kasi kaya niya binili, kasi pagdating niya, pagbalik niya rito, babaguhin niya yan. No? Sa ngayon, gusto niyang gamitin muna, habang ang Holy Spirit ay nananahan sa atin, we have His book, we have His words, para sa ganun may paabot sa ating kapwa. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay na kay Jesus Christ. The love of God is in the Lord Jesus Christ. 8:39 ng Romans. Kaya yung lahat ng nakay Kristo, hindi na maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos, which is in Christ. Kaya yan po yung kagandahan doon. Kaya ang tanging main business, the main objective supposed to be ng mga mananampalataya na niniwala sa Panginoon, tumanggap kay Kristo, alright, ay ipakilala itong Savior na ito, pakilala itong Panginoong Jesucristo na ito, pagkat ang pag-ibig ng Diyos nasa Kanya. Kaya mga 3 beses sa Biblia ay binabanggit, in Him I am well pleased, sabi ng God the Father. Kaya, paano mo hindi mapiplease ang Diyos in Christ? Kapagkat nasa Kanyang pag-ibig, nasa Kanyang grace, nasa Kanyang buhay na walang hanggan, alright? Nasa Kanyang salvation. Kaya once na ito ay pinaniwalaan ng tao, tinanggap ng tao, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, the person first, of course, you receive the person, okay? And then the person, na siya God manifest in the flesh, and then ano ang Kanyang ginawa? So, yung Kanyang payment. He paid the penalty of our sins. Finish na yun. Complete na yun, sufficient. Kaya yan po isang bagay na dapat nating tandaan. Kaya yung pong in-expect ng Diyos na makilala ang attitude ng Panginoon kung paano siya magmahal, kung paano siya mamahala, hindi ho siya naparito gaya ng sinabi niya, alright, doon sa Mark chapter 10, para ho siya ipaglingkuran nung nasa katawan ng tao, hindi ho, kundi siya maglingkod. The same is true. Ang nais po ng Panginoon ay siya ang may taas sa kalagitnaan, alright? At ang Panginoon ang siyang mag-rule, kasi katiwala lang po ang isang mangangaral, ang isang pastor, isang leader, nag-rule sa isang organization may kinalaman po sa church at sa gawain ministry ng Panginoon. And then, ito pong panghuli dito na violence, ito po ay mapapansin natin sa Genesis 6. Yan ang unang banggit ng violence. Dito naman po natin makikita sa Revelation 18, verse 21, ang pinakahuling violence. From that point, doon sa first mention ng violence, marami hong naganap na mga violences dyan, gaya ng ating tinuran bago ito, no? At doon, makikita mo mapapansin, para lang makikita natin pinakabuod doon, no? Makikita natin doon sa verse 21 ng chapter 18, ito na po yung kanyang pagwasak, alright?
pag-destroy sa political, religious, commercial conspiracy or institutions with violence, with destructive violence. Sino po naman po ang magsasagawa ng violent destruction dito? Ang God mismo. Ay hindi ho natinag eh. Binigyan ng mahabang panahon ng tao. Puro violence ang kanilang ginagawa. Yung tao na nais niya sana ay maging maayos ang buhay. Ang tao ay nais niya sana mamuhay ng mapayapa, blessed, until dumating po yung Savior, ay maligtas sila. Wala ho ang ginagawa. Ang dami hong mga, by history, sa history, ay makikita po natin kung paano pinapapatay ang mga mananampalataya. Kasi yung pumapatay dito, dahil po ay naging opposed na sila. Right? Sumasalungat na, ibig sabihin, iba na yung kanilang pinaniwalaan. Kahit nung panahon ng mga apostles. Diba? Kung naitayo ang church, and then si Apostle Paul, na Saul pa lang noon, ay ginamit. Okay? Naging instrumento to persecute the saints. Ay yung mga mananampalataya. Na-record in the Bible. And then sa pag-record sa Biblia, makikita mo doon talaga yung mga grupo ng mga tao na pinag-uusig during that time. A kind of violent, na persecution. Destruction of political, religious, and commercial institution or conspiracy with violence. Kung babasahin po natin ang chapter 17, makikita natin dito, pinakikilala po kasi sa verse 5, kung titingnan nyo yung verse 5, you have your Bible, ay pinakilala ho siya rito na ang kanyang pangalan ay Mystery Babylon the Great, the mother of harlots, and the abominations of the earth. Ito po, mapapansin natin dito, 13 pong salita yan. 13 words po ang Mystery Babylon the Great, the mother of harlots, and abominations of the earth. Ano ho ang scriptural background ng Babylon? Ano po yun? Papansin, sa Genesis chapter 10, nung po yung unang nabanggit, yung Babel. At ang nakafront po doon, si Nimrod. Sa kasaysayan na pangasawa ni Nimrod, Semiramis, if I'm not mistaken. And then, makikita mo na sa mga following books in the Bible, like in Jeremiah, makikita na niyo doon yung Queen of Heaven. Kaya marami pong development at lumitaw na po ang maraming mga Diyos-Diyosan na tinatawag. Na kung saan ay makikita natin nakurap po ang minds ng mga tao, na poisons yung minds and souls ng mga tao. Ngayon, nawala na po yung tinatawag nating political domination ng isang kaharian sa buong mundo, unlike nung panahon na yon. So nagkaroon ng Egyptian, Assyrian, and then yung itong mga pangunahing mga malalaki, talagang malawak na po ang saklaw. Yan po yung Babylonian Empire, Medo Persia o Media Persia, Grecian Empire, and then yung pang-apat, Roman Empire. Nung dumating ang Panginoon, Roman Empire po ang nag-exist. So sa Roman Empire, makikita ko ninyo dito, alright, yung mga institution na yung nabanggit na yan, particularly Babylonian Empire, ano ho ang kanilang pinromote? If you read the history of Babylon in the Bible, makikita po natin dyan, di ba? Nais niya yung mga tao lumuhod doon sa pinagawa niyang image. Pag narinig ang music na ganito, ay kailangan lumuhod, sambahin. Yung mga nag-refuse, pinapatay, sinasaktan. So noon pa ho yun. Ngayon, yung political institution na ito, it's no longer in existence, but nag-exist in the mystery form. Ano yung mystery form niya? Yung kanyang pamamalakad na oppose sa Diyos, mga activities, mga practices na oppose sa Diyos. And then yan po ay maraming form yan, sa spiritual aspect, religious aspect, or practical aspect,
Makikita po yan. Pero walang nag-exist na literal na Babylon na kingdom mula noon. Kaya ano po yung kingdom dinatnan ng Panginoon? Roman Empire. Kaya mapapansin natin dito, bakit nabanggit natin Roman Empire? Yun naman talaga yung totoo. And then, unti-unti ay nawala po. Wala nang pumalit sa Roman Empire. Katandaan po natin to Wala na po. Wala na pong naghari sa buong mundo after Roman Empire. Dito na po nag-move, na-develop yung Mystery Babylon at makikilala ninyo sa chapter 17 ang ilang pagkakilanlan, and then kung ano yung conspiracy, right, kung ano ang influence nito among the nations and at the same time sa business section. Kaya mahalaga pong pansinin ninyo ito. Sa 17, ganito po yung pahayag sa verse 1. And there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great war. Great war po tignan po ninyo, hindi po ito physical war, kundi ito ay spiritual aspect ito, kasi meron na siya tapos magkikipag-ugnayan, no? Magkikipag-relationship sa iba. And then ito po, war that cheated upon many waters. Ngayon, yung many waters dinefine sa verse 15 ng ganito. And he said unto me, the waters which thou sawest, where the war seated, are peoples, multitudes, nations, and tongues. Ito po, may kinalaman na po ang kanyang influence, ang kanyang connection, ang kanyang commission. Ibig sabihin, nakapag-commit na siya dito ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga uri ng tao, iba't ibang mga lengguwahe, multitude, people and multitude and nations and tongues. And then, kung tutuloy natin ang basa sa verse 3, alright, doon sa verse 2, with whom the kings, plural, of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. And then in verse 3, so he carried me away, sabi ni John, in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Kung titignan ninyo po yung verse 9 ng the same chapter, ang wika po dun sa verse 9, and here is the mind which hath wisdom, the 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. So dito lang po ay meron ng idea ang tao na nag-aaral sa Biblia, yung hindi lang po sinabing 7 heads, kung paano niyang dinefine yung many waters na ito ay group of people, right? Peoples, plural, multitudes, plural, nations, plural, in verse 15, tongues, plural. Tapos dito binasa natin dito sa verse 3 ng chapter 17, a woman sit upon a scarlet-colored beast. Pagkatandaan po ninyo mga kulay na sinusot, ano po? Full of names of blasphemy and having 7 heads and 10 horns. 7 heads, ito po ay dinefine sa verse 9. Ano po makikita natin? And here is the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. Kung i-google po ninyo, hanapin ninyo, saan ninyo matatagpuan yung mga 7 na yan. Saan? Yan lang, specific sa history, and then sa reality, makikita po yung 7 hills na yan or mountains dito sa Biblia. And then, siyempre sa katagalan niya, lalong na-develop yon. Noon, yung mga hills, alam ho ba ninyo, may idea ho ba kayo kung anong pangalan ng mga hills na yon at saan matatagpuan? Alright, so I have the list. No po? I have the list. Sinerch po natin kahit paano ito.
And then, ang una, ito pong tinatawag nating Capitolin. Capitolin. C-A-P-I-T-O-L-I-N-E. Ang Capitolin, siya po yung kasalukuyan. Kasalukuyan, location ng city. Yung city, yung building niya talaga, na kung saan parang munisipyo yan, parang ganyan, right, ay ng Rome. Capitolin. Pangalawa po na hills or mountain, Quirinal. Quirinal. Q-U-I-R-I-N-A-L. Yan ang another one. Mapapansin din nyo sa mapa yun kung titignan ninyo ito, no? Minimal yung pangatlo, o vinimal, V as in victory, Viminal, V-I-M-I-N-A-L. Ang pang-apat, Esquiline, or Esquiline if you please. Esquiline, E-S-Q, alright, E-S-Q-U-I-L-I-N-E, Esquiline. Yan ang pang-apat. Panglima, yung Caelian. Caelian. I don't know kung anong exactong pronunciation ito. C-A-E-L-I-A-N. Caelian. O Caelian, or if you please, no? Ang pang-anim ay Aventine. Aventine. A-V-E-N-T-I-N-E. Yan ang pang-anim. Pang-pito, Palatine or Palatine, no? Yan po yan, no? Palatine, P-A-L-A-T-I-N-E. Yan. Ngayon, pag may kinalaman doon naman sa Rome po yan, ha? Sa Rome po yan. Ibig sabihin, nagkakaroon na ho tayo ng idea, sino ho itong woman na ito na nakaupo dyan sa 7 hills na yon or mountains. Ano ho yung sikat ng buong mundo na tinitingala ng marami po? Yan po tinatawag na Vatican City. Ang Vatican City ay ginawa po at naging ito ay Vatican City naging what we call state religion po, no? Vatican City ay noong February 11, 1929. February 11, Vatican City became a country on February 11, 1929 with Lateran Agreement. Lateran Agreement. Ang tawag po dyan ay Patti Lateranensi. Sign, sino ang nag-sign? Benito Mussolini, na siya po ang pinuno ng Italy during that time, and Pope Pius XI. Pope Pius XI. So, makikita po natin dyan. So, iyan po yan. At least makikita natin dito. Isipin mo, sa lahat ng mga religious organization or institution, this is the only religion na kung saan ay siya po ay kinikilalang nation na tulad ng Pilipinas, ng mga bansa. Kaya pag dumating po yung head niyan, ay talagang red carpet po ang sasalubong dyan, at ang estima sa kanya as head of a nation. Kapareho ko yun. Ngayon, ano ang influence magagawa ko nito? Siyempre ho, dalawang form. And then at the same time, pangatlo, sa political form, religious form, and then sa commercial. Sa size po ng Vatican City, siya po yung tinuturing na pinakamayaman sa buong mundo. Okay? The richest. Kaya yan po ang kamangha-mangha at kapansin-pansin na mapapansin natin dito. Ngayon, sa makuding salita, lumagana po ang mga business institutions, banking institution, etc. Kasama po siya dyan. May influence siya dyan. Kaya, bakit? Kasi during that time, during Roman Empire, alam naman nila, yun ang umiral no, no? And then nagkaroon ng tinatawag nating development, panahon na dumaan,
nagkaroon po siya ng influence sa mga tao, grupong nabubuo, lahi, nations, etc. So, yan po ay yung sa pamagitan in the form of commercial, commerce, profit, about profit. Yan po yan sila ang may control po ng takbo ng mga commercial na sistema, political system, sila po. And then, makikita ko ninyo yung tie niya, yung pakikipag-tie niya po sa mga Muslim nations. Wala po, no? And then, alam mo ba ninyo, dito natin mababasa ang gagawin ng Diyos dito. Kasi darating po yung time niya, kaya nga may nagsabi na po ang Diyos dito sa chapter 17, sa chapter 18, verse 4, and I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people." And sabi niya dito, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. Ito po yan. Noon pa ay pinasulat na ng Diyos dito, malis ka dyan. Kung naligtas ka, come out. Kung minsan ho, may nasave dyan, dahil sa influence ng mga mahal sa buhay, hindi ho siya umaalis. And then of course, primarily, mga Hudyo po ito. Kasi meron din pong group ng mga Hudyo, ang interest po nila, yung pansarili, wala ho silang kinalaman, no? Dun sa prophecy na may kinalaman po sa pangako ng Diyos sa kanila. So yan po yun. Yan po in the form of marami pong banking institutions. Yun po yun, no? Ginagawa ng mga international banking cartel, no? At ito po, then mapansin natin ito yun, ang last destruction ang Diyos po ang gagawa. The last, no, destructive violence, sapagkat ang mga tao na ito, yung kanilang kaisipan, the mentality of these groups, whether in a political, religious, or commercial, talaga pong malayo sa Diyos. Right? Maraming pinagmalupitan ng mga tao, maraming napahamak ng mga tao rito, basta't kumokontra sa kanilang direksyon o landas. Ito po yung last mention ng salitang violence in 18:21. Revelation 18:21. Diniklara doon sa verse 17, sabi po sa verse 17, "For in 1 hour so great riches is come to naught." Isang oras lang, mawawala lahat ang mga kayamanan. And then, and every shipmasters and all the company in ships and sailors, and as many as trade by sea, stood afar off. Alam naman natin dito, ang trading yan, from one country to another country by ship. Doon dinideliver. And then, nung magkaroon ng eroplano, yung mga malilit lang bagay, nakakarga pa ng eroplano, pero mostly ships ang nagde-deliver ng mga goods from one country to another country. Malaki na pong pera usapan dyan, no? "And cried when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city?" Po yung makikita natin. So nagkakaroon po ng tinatawag nating weeping, and they cast dust on their heads and cried, weeping and wailing, saying, "Alas, alas, that great city, wherein were made rich all that had ships in the sea, by reasons of her costliness, for in 1 hour is she made desolate. Rejoice over her, thou heaven, and you holy apostles and prophets, for God hath avenged you on her. And a mighty angel," ito na po yung ginamit, "took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying," magiging ganon, "Thus will with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all." Yun na po yung katapusan niya. Kasi susunod na po dyan, magkakaroon ng talaga yung battle. Alam naman natin, maraming nations dito kakaharapin ng Diyos. Yan ang Battle of Armageddon. And then of course, darating na dun after that, after the victory of the Lord, yun na po yung setting up ng millennial kingdom. Pero di-destroy niya muna
itong mga tao nito na lumikha ng maraming violence, kamatayan, murder, immorality, etc. Kaya yan po yung papasukan natin sa letter I ng COVID-19, idolatry and immorality. Idolatry and immorality. So dito na po tayo. Pakatandaan po natin, ang first mention ng violence ay bago po pinarusahan ng Panginoon ang buong daigdig, alright, sa pamagitan po ng tubig. Sabi ng Panginoon noon na hindi na po mangyayari yan sa buong daigdigan, pero apoy ang kanyang gagamitin. Apoy ang kanyang gagamitin. Kaya dito po makikita natin, pagdating mo naman sa huling banggit ng salitang violence, ang Panginoon naman ang gagawa nito, yan ay gaganti niya sa kanila. Yan, ayun yung sinasabi ng Galatians, kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. So dito po makikita natin ngayon, papasukan po natin itong pang-apat, itong letra ng COVID. Idolatry and immorality. So siyempre, babasahin natin ngayon ay yung nilalaman dun sa Exodus 32. Ito yung group of people, alright, chosen people, identified sa Diyos, ginawa niya lahat talaga ang pagpapakita ng kanyang makapangyarihang gawa, no, against dun sa makapangyarihang bansa during that time. Walang nagawa yun. Okay? Lumikha ang Panginoon ng maraming bagay para makonvince, talagang matakot niya. Doon lang po siya nag-release nung pagpapatay na yung mga firstborn. And then makikita po natin dito sa chapter 2 nang sila po ay nilakbay ng Panginoon, talagang sinubaybayan sila. Pag nagmugmur, nangangailangan ng pangailangan, sinusupply ng Diyos. Alam na po natin ang situation, the history of mankind. Na po, yung takbo ng panahon sa mahabang panahon, hindi ho nagkulang ang Panginoon to supply the needs of the people, and those, no, sila po'y gumagawa ng kontra sa Kanya, okay, lumalaban sa Kanya, ay talaga po talagang hinahagupit po yan talaga. Talagang pinapatay yan. At gumagawa siya ng maraming mga kalamidad during that time. Sipin mo, lindol, no? Bubuka ka ang lupa, talaga yung tao, masusyot doon, no? So, yan po yun. Ang dami ng pinakita ng Diyos, recorded in the Bible, and then recorded in the history. Makikita sa newspaper ngayon kasi laganap na yung social media, pero still ini-ignore ng tao, generally speaking. But unfortunately, kung kasama pa ang mga professing Christian na nagsasabing sila'y anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, alright, sila ay saved, papunta ng langit, etc. Pero nakikita po natin yung attitude. I always reminding God's people na ito po, ang puso natin, yan po yung minomonitor ng Diyos. Anong plano mo bukas sa mga darating na araw? Halimbawa, back to normal tayo. Balik sa dating ugali. Balik sa dating practice na ang puso mo ay napakalayo sa Diyos, pero malapit ang mga bibig natin. Ano yung damdamin mo sa Diyos? In love ka ba talaga? Or you just saying that? Kasi po sa action po nakikita, you shall know them by their fruit. That's what He said. And then, pinasulat kay Apostol Paul in Titus 1:16, they profess that they know God, but in their works, they deny Him. Yan ang public denial. By action. So, yan po yung concern ng Panginoon. Hindi dapat mangyari yung ganon pagkat, alright, many times we identify ourselves with the Lord and said, we belong to His family, saved by the precious blood ng ating Panginoon Jesucristo, and by His grace, through faith in the Lord Jesus Christ, and then, you are on your way to heaven. But hey, sandali. Sabi ng Panginoon, magmahalang kayo sa isa't isa upang malaman ng tao that you are my disciples indeed. Pag disciples, ito po yung mga patuloy na tinuturuan, tinitrain. Lahat po tayo ay mga trainee. Titrain po tayo. Tinitrain po tayo ng salita ng Diyos. Isabihin, ang instruction,
Alright, pagkatapos, tetesting ka ng Panginoon. Tetest ka sa mga darating na araw. Pag nag-fail ka dyan, na-realize mo, ay meron akong hindi natandaan, meron akong hindi nagawa, na ito ay pinaalala, tinuro na, yung mga ganun. Ma-realize mo ngayon. So, ano po ang ibig sabihin ng idolatry? Sa simple na meaning, ito ay worship of a physical object as a God. As simple as that. Idolatry means the worship of a physical object as a God. Sa isang banda, kung titignan nun natin, parang ito po ay hero worship. Kasi, bakit mo binibigyan ng pansin yun? Bakit mo niluluhuran? Bakit mo kinakausap? Bakit mo ito ay lipat-lipat kung saan-saan? Bakit mo ito nilalagay sa mataas na lugar? Na gaya noon sa Old Testament, high places ang tawag po doon. High places. Wala hong alam ko na Diyos-Diyosan o idol, alright, graven image o whatever, na nilalagay sa ilalim ng kama, sa ilalim ng table, palagi ho nasa mataas. Noon po, ang mga practices nilalagay sa mga matataas na lugar, like mountains, na po, at parang nakikita ko yan. Minsan sa garden, no, yard, yan, ganyan, no? And then, ano po yung isa pa? Hero worship or idolization. Ito po yung synonyms niyan. Hero worship, idolization. Para malimit na makikinig mo, ay si Kwan, idol ko yan. Hero ko yan, parang ganon. Kasi, meron palang kinalaman, hindi na malaya na di-develop ang isang feeling, attachment sa kanya. Kaya yung letter C meaning natin, extreme attachment, admiration, devotion or reverence to something. Yan po yung idolatry. Nagkaroon ka ng masidhi na attachment, admiration, paghanga, devotion or reverence to something. So think about that. Think about that. And then, kung dadalhin natin yung katandem nito, kasi pag nagkaroon ng ganun, immorality, madidevelop po dyan. Immorality. Napansin natin. So, papasok dito yung salitang immorality or unchastity. Unchastity. Hindi malinis. Pag chastity, C-H-A-S-T-I-T-Y, ang kahulugan po yan, the quality or state of being chaste. Pag sinabing ikaw ay chaste, ikaw po ay nag-abstain from unlawful sexual relationship or practices. Nag-abstain ka dyan. Okay? Abstain from unlawful sexual relationship or practices. Letter B, purity in conduct and intention. Sa pag-ugali mo, dalisay. Walang dumi. Wala kang iniisip something like that, ano? Purity in conduct and intention. Yung pangalawang kahulugan din ito, personal integrity. Pag ikaw ay tinatawag na chaste, o no, chastity means the quality or state of being chaste. Pag tinawag kang chaste, meron kang personal integrity, pagkamatapat, the quality of having strong moral principles. Kahit ano po ang gawin ng isang tao, maaaring ikaw po ay lagayan, no? May lagay, merong pang-attract sa'yo, something like that, merong offer sa'yo, still nananatili kang matatag doon sa moral principles na yung natutunan kung ikaw ay Kristiyano mula doon sa tatay na sa itaas, sa langit. Okay, titignan po natin ang ilang talata sa Biblia may kinalaman dyan. Exodus 32, ito na po yung ating pansinin, no? Kasi dito yung foundational text natin. In-establish muna natin dito, define muna natin dito, itong letter I natin, idolatry and immorality. Kasi ho, palagi magkatandem yan. Pag lumitaw ho yung idolatry or idol, magigita ho ninyo kung ano yung mga kasama niya, kagrupong mga kasalanan ng laman, nakarumaldo, malsarap ng Diyos, na nadidevelop, nagaganap. Ito yung halimbawa. Ito yung time na kung saan po ay si Moses hinihintay 40 days, right? 40 days po siya na nakiharap sa Diyos sa Mount Sinai para ho ay may bigay sa kanya yung 2 tables of testimony
ito po ay tables of stone written with the finger of God. Okay, yan po yung makikita natin sa Exodus 31 verse 18. So, doon sa Exodus 24, 12 to 18, nandun po yung record ng bagay na yan. 40 days and 40 nights po siya doon. Nainip itong naghihintay para doon sa dalawang tables na yon na ibibigay ng Diyos para ho may pabasa, may turo sa kanila. So dahil sa kainipan, ito po yung nangyari. Mahirap po yung mainipin. Ano po? Pag nagmamadali, delikado rin po yung nagmamadali. Kailangan talaga yung time ng Panginoon. Kaya kayo ho, na mga kinaukulan, baka meron ho kayong pinapanalangin. Huwag kang mainip. Hayaan mo ang Panginoon dumiskarte. Basta tangunahin ho natin pag bigyan ng importansya sa ating buhay yung kanyang kalooban. Kalooban niya ay natututunan natin mula sa kanyang salita. Pakikinig, pag-aaral, pagbulay-bulay, yun po yung kalooban niya. Okay? Kasi yung tamang pag-uugali, tuturo sa iyo. Tamang anong bagay na dapat iwasan, tinuturo niya sa iyo. Paano mo mamahalin ng iyong kapwa, tinuturo niya sa iyo. Alright? Paano ang gagawin mo sa ganitong panahon, tinuturo ng Biblia. So maraming bagay. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron. Aaron ang naiwan, ito yung priest, na kapatid ni Moses, and said unto him, up, sabi niya up, talagang pinraisure po siya, no? Make us gods. Make us gods. Gawan mo kami ng mga Diyos-Diyosan, which shall go before us. Na ito yung ilalakbay bago sila, yan ang susundan. Alam naman natin po, nangyayari dito sa Pilipinas, laganap po ito, di ba? Pag ito'y binuhat, nandiyan po yung bandang likuran, ay yung mga sumusunod. Yan, maraming talata sa Biblia, talagang ang description ng Diyos, batay sa bagay na ito, no? Hindi po personal ang aking sinasabi. Bible po yan. Kung titignan ninyo yung Psalm 115, makikita ninyo doon ang description niya. Alright? May paa, hindi makalakad. May mata, hindi makakita. May tenga, hindi naman makarinig. May bibig, hindi naman makapagsalita. Nakuha nyo? That is how God describes idols, images. Ano po? Gods, na tinatawag. And then, make us gods which shall be go before us. For this Moses, the man that brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Di namin alam, no, kung ano nangyari sa kanya. And Aaron said unto them, ito ng order ni Aaron, pressure siya, parang pinipol power, no? Break off the golden earrings. Golden earrings, ito pansinin niyo wala pa kayo napansin, saan ba yung ear? Ear, tenga. Ano bang gamit ng tenga? Yan. So, ang development nito, mula dyan sa ginto ng mga hikaw na yan, uhubugin itong molten calf. Para doon sa kanya sila, tumawag, magsumamo, makiusap. Sa paniwalang pakikinggan sila. Maraming nakasulat sa Biblia, hindi nga iyan makarinig, sabi ng Panginoon hindi nga makapagsalita, hindi nga makalakad Yan na, no? So, ang daming paliwanag. Sa verse 2, and Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. So, madali-dali naman ang mga tao ay kumilos. And all the people break off the golden earrings which were in their eyes, and brought them unto Aaron. And verse 4, and he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf. So, mayroong graving tool. Noon pa, kung ang tao, kung tinuro, iminulat lang ito, alright? O yung tao magkusa na, ano kaya talaga yung kalooban ng Diyos? Magbasa nga ako ng Biblia. Hindi yung susunod kang bulag, o bingi, o nakapikit ang mata.
kundi ay kailangan, sabi nga ng Panginoon, saliksikin ang mga kasulatan. For in them you think you have eternal life, and they are that testify of me. 5:39 nandyan. Ayaw i-search. Ayaw mag-attempt. Bakit? Baka mabisto ang kanyang bisyo o kaya ugali. So ganyan po, katindi ang salita ng Diyos, no? Pero dapat po nating harapin ng buong kababaan, natatanggapin kung anong sinasabi ng Diyos. Kung na-rebuke tayo, na-correct tayo, amen. Kasi yun ang time sa pagpamamagitan ng kababaan, doon lang makokorek ang isang bagay. Baluktot, itutuwid. Mali, gagawin tama. Ganyan lang po ang Panginoon. Kasimple lang, no? And then sabi dito, and all the people break off the golden earrings which were in their arms, and brought them unto Aaron, and he received them in their hand, fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf, and they said, This be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Ito ang mga Diyos-Diyosan mo. Kasi hindi lang po yan ang lilitaw eh. Kaya nga, this na po yung nakalagay doon, plural this. And then, mapapansin natin doon sa verse 5, and when Aaron saw it, ano po ang nagtulak pa? He built an altar before it. So, ina-altar talaga ito, mga ito, no? So, kayo na po, by experience, saan nakikita ninyo, saan nakalagay, pagpasok nyo, sa isang lugar na pinaglalagyan yan. Di ba? So, before it, and Aaron made proclamation and said, Tomorrow is a feast to the Lord. Bukas. Sabi na ito. And then in verse 6, and they rose up early on the morrow. Kita mo, ang gagaling nilang sumunod dito. Pagkalikha lang itong molten calf na ito, pag-calf dito, yun ang tinatawag nating kahawig ng baka. No? Molten calf, calf talaga to, baka, no? And then, pansinin natin, maagang maaga, wow! Kita nyo, mga religious people ito. Maaga-maaga, they rose up early on the morning and offered burnt offerings, brought peace offering, dalawa na yon. And the people sat down to eat and to drink. Kita nyo ginawa nila? Sat down to eat and to drink. Ito po yung masaklap. Rose up to play. Rose up to play. Ang Biblia ho, yung sa first mention, yung salitang play dyan, ay dinefine po yan. No? Makikita naman natin doon sa 38:24 ng Genesis. Ilipin ho natin ha. Para meron ho kayong idea kung ano itong play na tinatawag. Hindi ho nag-play ng basketball, ping-pong, o kaya baraha. Hindi ho, they play. Ano itong rose up to play? Kasi makikita rin ho ninyo sa context yan. Itong chapter 34, ito po yung account na mapapansin natin dito sa chapter 34. Kikita natin dito sa chapter 38, verse 24. 38, verse 24. 38, verse 24. Alright? Dito po ay mapapansin natin dito, sa 38 dito, ito po pamilya ni Judah. Okay? Meron po mga anak na lalaki nagsipag-asawa. So, mapapansin natin dito, and she conceived and bare a son, and he called his name Er. Right? Yung asawa niya ay nagkaroon sila ng anak ng pangalan na Er. Nagsimula na po yung error. No? E-R, Er. And she conceived again and bare a son, and she called his name Onan. And she yet again conceived and bare a son, and called his name Shelah. And he was at Egypt when she bare him, and Judah took, yun po yung talagang mapapala, no? And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife. Sabi doon sa kay Onan, pangalaw kasi ito. Kasi namatay na yung asawa ni Tamar, yung kapatid niya, alright? And then Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, that is Tamar, and marry her, and raise up seed to thy brother. Alaayaw ni Onan. Matabang yung loob sa verse 9. And Onan knew that the seed should not be his.
And it came to pass when he went in, so sinipingan unto his brother's wife, and he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. Tinapon lang po niya yung binhi. So yan po kinagalit ng Panginoon at hindi po siya na-please sa verse 10. And the things which he did displeased the Lord, whereof he slew him also. So pinatay itong dalawang lalaki na ito, no? Si at saka si Onan. And then said Judah to Tamar, his daughter-in-law, remain a widow, manatili kang widow, no? At thy father's house till Shelah, yung pangatlo, my son, bata pa kasi ito, be grown. Hindi pa siya pwede. For he said, lest peradventure he die also, as his brethren did, and Tamar went and dwell in her father's house. So, yun na salita, ito na po, siyempre, sa mahabang panahon nag-iitay ito, pero meron ho siyang na-decision gawin, mag-act po siya. Pumunta sa isang streets, kinuberan po niya yung mukha niya para hindi siya makilala bilang babae. So, nag-act po siya as harlot. And when Judah saw her, so si Judah naman ay naglakbay, and then napadpad doon sa lugar na yon. When Judah saw her, he thought her to be an harlot, because she had covered her face. And he turned unto her by the way, and said, Go, I pray thee, let me come in unto you. Shipping po, ang ibig sabihin nun. For hindi niya kilala, close parenthesis, for knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? Ano yung bibigay mo? Bago shipping, anong bigay mo? Ayan po yun, no? So, nag-pledge itong si Judah kasi alam niya na ito hindi naman yung daughter-in-law niya. Kasi alam niya kung daughter-in-law niya, hindi niya gagawin yun. So, sa bato na salita, nadaya siya rito. Nabitag. And then, punta na tayo sa verse 24. Ito yung definition. Pag play, ito yung unang banggit. Okay, katita po ha. Pansin natin ito. And it came to pass about 3 months after that it was told Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law, hath played the harlot, and also, behold, she is with child by whoredom. Ito, nag-played ng harlot at nabuntis by whoredom. Ibig sabihin, parang nagbebenta huta talaga ito ng for hire. Yan, for hire. And Judah said, Bring her forth and let her be burned. O yun po yung nasa isip niya. Pero hindi niya iniisip na ito yung kanyang manugang. So, sa matindang salita, makikita natin yung definition ng play dito, play the harlot. Ay, alam naman natin ang buhay ng harlot. Yan, sa sentro sa laman. So, ang nakita natin dito sa Exodus 32, when God used the word play, tama yung description. So, meron na kasing unang paliwanag ang Panginoon, definition dun sa salitang play dito, at yan po ay nagpi-play siya ng harlot. Parang yung mababang lipad na babae, no? Alam mo naman natin, para maka-attract sila ng opposite sex, kung anong pinagagawa nila sa kanilang katawan, naghuhubad, etc. Marami yan, no? Na magiging kaya naitayo ang mga nightclubs, yung mga iba-ibang mga lugar, no? Ito talaga pinagdinudungmog ng mga kalalakihan, mga foreigner. So, and then, tuloy natin ang basa. The people sat down to eat, to drink, and then anong nakita natin, rose up to play. And the Lord said unto Moses, Go, get thee down. Nakita kasi ng Diyos eh. Sabi niya kay Moses, bumaba ka. For thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. I want you to notice that. Once na nagkaroon po ng idols, images, madidevelop na po, magkakaroon na po yan ng corruption. Una, nakukorrupt na yung minds, nakukorrupt na po yung kanilang soul, and then na-stir up po yung laman. Bakit? Ito ho kasi yung namulatan nila sa Egypt yan. Yung uri ng kanyang pamumuhay at practices. They rose up to play. Agang-aga yan ha, maaga-maaga. And then the Lord said unto Moses, Go, get thee down, for
For thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. And then in verse 8, they have turned aside quickly out of the way which I commanded them. Ang bilis na tumalikod dun sa aking mga utos. And said, This be thy gods. Sabi dito, no? And then, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is stiff-necked. It is a stiff-necked people. Ito, pag stiff-necked, ay hindi na makalingon. No, na? Ay hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Hindi na marunong lumingon sa kaliwa, sa kanan, whoever. Stiff-neck nga eh. Hindi makagalaw yung neck. So, ang tinitingnan lang niya, ang kanya. Ito makikita natin ngayon. Pag lulundag tayo, mapapansin natin yung context. Alam niyo, nung alam ni Moses, hahagupitin ng Diyos. Tatapusin niya dito itong mga ito. Lahat ng nagsigawa rito, no? Nag-intervene si Moses, wag. Kasi tatawanan tayo, kung generally speaking, dalingonan sa salitang yan. Tatawa yung Egypt. Dinala mo lang pala sila dito sa wilderness, tapos pagpapatayin mo lang. And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, he saw the calf. Yan po yung nakita ni Moses. And the dancing. So may dancing po yung play. Dancing. And Moses' anger waxed hot. Nagalit. Talagang nagngingit-ngit. And he cast the tables out of his hands and break them beneath the mouth. Yun. Binrake po niya yung dalawang tables. Hindi umabot sa kanila. And Moses said unto Aaron, What did these people unto thee? That thou hast brought so great a sin upon them. Pagkatanda po ninyo, dito po lang makikita ho natin ang nagagawa po ng idolatry. Ang dahong gumastos para lamang may likha o yan po ay may tanyag. Yan po yan. Yan ang spirit niya. And then, nagkakaroon po ng tinatawag nating uri ng play or dancing. Ang description ng Diyos sa ganyang uri ng kasalanan, great sin. Alright, and then in verse 25, ano pang nakita ni Moses? Hindi lang yung call. O nakita niya mga tao. And then when Moses saw the people were naked. Naked. The bayad lalaki naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. Kahiya-hiya sila. Alam niyo kung ito ay maglalagay sa mga Kristiyano today, mga enemies ng Diyos, yan ang mga children of the devil. Sila ang merong laganap sa sanglibutan. Nasaan ang testimony kung magiging ganun ang buhay ng isang identified na tao ng Diyos. Ito po yung panawagan sa atin. Nakuha na po yung ating atensyon with this coronavirus 19. Nito po ay makikita natin abala yung mga tao, takot dito talaga at marami na pong nangasawi. Na kung tutuusin na hindi pa dapat masawi. Pero ang Panginoon nakakalam. So, yan po yung ating makikita na lumikha sila pamagitan ng mga ginto na mga hikaw at ito po ay talagang sinacrifice nila doon. Alright, ibinigay para mahubog lang yung molten calf. Ngayon, kung pag-aralan naman natin dito sa isang term, ito po yung idol. First mention of the word idol, Leviticus 19:4. Ano po makikita natin sa Leviticus 19:4? We're talking about a spiritual virus ng tinatag nating COVID-19. At isa yan ang idolatry and immorality. Palagi ho ito yan ay related sa dalawa, no? Palagi yung magkasama ho yan. Turn ye not unto idols. Ito yung order ng Panginoon, very clear. Nor make to yourselves molten gods. I am the Lord your God. Very clear po yun. Ngayon, ang sabi po ng Leviticus 26, verse 1 and 30. Ang unang banggit ng idol, kikitaw natin sa Leviticus 19:4. Sa una pa lang banggit, sinabi na ng Panginoon, alright, to turn ye not unto idol. Huwag niyong tignan, huwag niyong pansinin, huwag niyong bigyan ng importansya, nor make. Huwag kayong gagawa ng ganyan. To yourselves molten gods, I am the Lord your God.
Pagdating ng chapter 26 ng the same book, Leviticus, verse 1, you shall make no idols. Clear po yung Biblia. Clear yung salita ng Diyos. Huwag kang gagawa ng mga idolo, idols, Diyos-Diyosan, or graven image, kasi po yung molten calf, ginrave po yun. Neither rear you up a standing image, neither shall you set up any image of stone in your land, to bow down unto it, for I am the Lord your God. And I will destroy your high places, cut down your images, cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. Ito po yun. Abhor you. Yung bang nakakaramdam ka ba ng kainisan? Yung anong tawag pa dito sa abhor na ito? Yung bang madumi, no? Marumi. Parang sinusuka mo. Yung ganon, ano? So, yun po yung pakiramdam ng Diyos. Pag merong ganyan, pag nagkaroon at lumika ng ganyan, yan po yun ang tinutukoy. So, mapapansin natin, kung sasabayan ko dito ng 1 Kings 15, dito lang muna tayo babasa. Okay, susunod po ito ay ito lang ibuntot natin sa huling letra ng ating paksa, no? Alright, spiritual virus, alright, of COVID-19 according to the scriptures. Ito po ang nilalaman. We are talking about the first mention of the word idol, kasi ito po yung talagang ayaw ng Diyos nangyari. Nung nagkaroon sila ng ganon, talagang binigay yung pinaka-best nila, mga mahal, alright, na mga hikaw, and then at the same time, ang inatupag ng tao, kain. Okay? Alright. Umupo, mag-dance, naghubad, ikot-ikot sila doon sa molten calf na yon. So, talagang niluluhuran, nakuha ho nila sa Egypt yan. Nakuha ho nila sa Egypt. Now, in the 18th year of King Jeroboam, the son of Nebat, reigned Abiam over Judah. And he walked. Ito pong si Abiam over Judah. And then, makikita natin doon sa verse 3, and he walked in all the sins of his father, which he had done before him, and his heart was not perfect with the Lord his God, as the heart of David his father. And Abiam slept with his father, so namatay, and they buried him in the city of David, as Asa his son reigned in his stead. So si Asa pumalit sa kanya nung mamatay itong si Abiam. And then ano po nangyari? Doon sa verse 12, ang unang aksyon ni Asa. Okay? Kasi sa verse 11, Asa did that which was right in the eyes of the Lord, as did David his father. Ano pong ginawa niya? Bakit right? He took away the Sodomites out of the land and removed all the idols that his father had made. Ano po yung kasama na naman dito? Hindi lamang po naked dancing, kain, ganito po. Puro na lang ganon ang inatupag ng tao. Dahil alam nila meron silang kakausapin, may luluhuran, may Diyos-Diyosan na sila. Hindi na nila kailangan yung kung sino-sino sa buhay nila. Ang mga tao ngayon, may marami silang mga idols na buhay. Po? Kung saan patay na patay ang kanilang mga puso. Kung yung mga hinahangaan nila, kahit araw siguro marahil lang samba, kung sabay, siguradong hindi mo nasasamba, sasalubong mag-iisa doon sa idol niya. So, marahil it happens, nangyayari. So, nakita po natin dito, penalize niya, no? Ang wika dito, he took away Sodomites out of the land. Sino itong mga Sodomites? Ano ang modern term nila ngayon? LGBT. Sa diretso pong salita, mga bakla, lalaki na pagkukunaring babae, nag-aak ng lalaki. So ito po, Sodomites po ang tawag nila. Kaya alam naman natin, pag narinig mo yung salitang Sodomites, yan po yung term ng Diyos sa kanila. Alright, hindi ko po inimbento yan, nasa Biblia yan.
para ito po ay paghahayag, para naman po kahit paano ay mag-isip habang hindi pa huling lahat. I repeat, ang purpose po ng mga talata na ito, kaya natin binasa, kasi we are talking of spiritual virus. Ito yung mga something that poisons the minds and the soul. Ayaw ng Panginoon mangyari, hanggat may opportunity ka, baguhin mo na isip mo, baguhin mo na ang laman ng iyong puso. Para sa ganon, hanggat may time ka pa, mamuhay ka ng kaaya-aya sa Diyos para maipakita mo, mapatunayan, you deserve the blessings that you receive daily in your life. You deserve the protection na ginagawa ng Diyos since na ikaw ay naisilang sa mundong ito. You deserve yung mga talino, kaalaman na meron ka na nilaan ng Diyos para magamit yan pansamantala habang nandito ka rito para naman po sa pangangailangan ng laman. Ang Panginoon lahat ang magmamando, ang Panginoon lahat ang siya pong gagawa yan para yan ay makamtan ng ayon sa kanyang kalooban, ikaluluwalhati, hindi po doon sa ayon sa para tayo ay may tataas, maging famous, maging sikat, at maging influential people. Hindi po ganun. Yan po hindi po ganun. Kaya nga doon sa 2 Kings 17:12, ito po, and he took away the Sodomites out of the land and removed all the idol. Sino po yung gumawa niyan? Si Asa. Si King Asa, siya yung pumalit kay Abayam. Si Abayam mga evil things sa mga ginawa niya. So, pinatay. Namatay na agad. And then, pumalit si Asa. Ang ginawa niya, yung tama sa mata ng Diyos. Tama. Do right, do right, do right. So, he took away the Sodomites out of the land, remove all the idols that his fathers had made. Mga kababayan, ito po yung aming concern. Ito po yung ating nakita sa Biblia. Napansin ko po, nabardenan ako ang iyong lingkod para hanapin po yung mga major sins in the Bible na talagang ikinagagalit ng Diyos, kinadidismaya ng Diyos, at gumagawa po siya ng iba't ibang mga hagupit, pagpaparusa, para ang tao po ay matauhan, alright? Para ang tao po ay magkaroon ng pagsisisi, para ang tao po ay magkaroon ng pagbabago ng direction at decision sa kanyang buhay, dahil pangarap ng Diyos, lahat ay maligtas. Kaya po, ang kailangan gawin ng lahat ng tunay na Kristiyano, ipanalangin po natin ang mga nanunungkulan. Hindi po yung sila ay bastusin, i-disrespect, hindi po ganun. That's why merong kasulatan dun sa 1 Timothy chapter 2, pray for them. Kung sino man yung mga nanunungkulan, from the president down to the barangay levels. Kasi po, gusto ng lang Panginoon sa verse 4, ito ay acceptable sa Diyos. Pinagpipray sila, acceptable sa Diyos yon. Kasi gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Ano ang paraan niya? Isinugo ang kanyang bugtong na anak. Alright? So, sa kabila na ito ay binastos. Kung ano, ay sige, ginawa niya, tinapos niya yung mission. He died for our sins. He died for our sins. Kaya po naging one mediator between God and man. Hindi po pwedeng dalawa. Hindi po yung mga saints na alam ninyo kung sino. Kaya santo santa, hindi po sila tinalaga ng Diyos na mediator ang mamamagitan para dalhin ang hinaing mo, dalhin ang problema mo o ilapit ka sa Diyos. Only Jesus Christ ang pwedeng gumawa nun. That's why He is the only one mediator. And they serve idols, whereof the Lord had said unto them, you shall not do this thing. Ang wika ng Panginoon. So, yun po yung mahigpit na order ng Diyos. Kaya ito po ay dapat po nating salang-alang. Wala ho tayong inaatake o whether ang salita ng Diyos purely, yan po yung ating pinahayag, to get the attention of the people para magbago ng kaisipan, magbago ng direction, yung kanyang heart ay mabago, maiba naman, kundi magkaroon ng takot sa Diyos, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, the fear of the Lord is understanding. Pag understanding, alam mo na ngayon yung gusto ng Diyos, yung pinagagawa niya, gawin mo, yung ayaw niya, huwag mong gawin, or else. Along the way, habang nabubuhay ka, nasusurprise ka kung anong gagawin ng Diyos. Ano kayang gagawin? I don't know.
How? I don't know. But the Bible says, hindi po natutulog ang Diyos. Ito nga, pinasulat nga niya sa history, nasa Biblia, ang ginawa ng mga tao niya, o ang unang ginawa niya para mawala sila sa pagkaalipin sa Egypt, which is the type of this world. Alright? Mawala sa influence ng isang tao na nag-aalipin, umaalipin. Yan po si Pharaoh, na yan po yung type ni Satan, and then Antichrist. Pero yan po yung ating nakita. Sa ngayon, ano po ang iyong pinangahawakan na magiging future mo sa eternity? Ang sarili mo? Ang pinagtitiwalaan natin? Kayamanan natin? O relihiyon namulatan? Wala hong namulatan dito. Kasi by nature, makasalanan ka na. By nature, ikaw ho ay nakatalaga na doon sa impyerno. Pero bago mangyari yon, kasi mangyayari yon kapag namatay ka, after na mamatay ka sa physical. Ito po ang ating bagay na dapat na isalang-alang ngayon. At we will further discuss this, particular na very, very important, na ngayon nung lumaganap, tumingin kayo, ano nang nangyari, napakababa na ngayon ng morality ng tao. Kaya nakuha ang atensyon ng mga leaders na concern, ibalik ang good manners and right conduct. Hinadlangan ng ating presidente yung bill na ginawa sa Congress na ipagbawal ang pagpapalo sa mga bata. Nireject po ng presidente yun. Isang bagay po kasi bakit ang mga magulang ang unang may karapatan noon, huwag mong alisin yun. Kasi doon mag-start ang paglago, paglaki ng bata at doon mahuhubog ang kanyang kaisipan. Plus, yung mga institution na gagamitin ng Diyos. I said, gagamitin ng Diyos. Kasi maraming institutions na hindi ginagamit ng Diyos pag pinag-usapan ang moral aspect ng buhay ng tao. Sa pangangailangan, kasi siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, siya may-ari ng lahat, pwede niyang gamitin kung saan ka nagtatrabaho para ikaw ay kumita at ang kinitang yan ay yan po magiging kabuhayan mo. Kaya mo nakamtan yan kasi nagtrabaho ka. Kaya ka nakapagtrabaho ay binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon at talino. And at the same time, protection, guidance. Kita nyo? Ay hindi po natin mabibili to. Lahat po galing sa Diyos. Kasi meron siyang purpose, may plano, may objective. Huwag mong baliwalain yun. Kabayan, kung sino ka man nakikinig, ang kailangan mo ngayon ay settle mo muna yung eternity mo. Kasi yung mga tao po nangamatay dahil dito sa virus, and maging hindi sa virus, hindi po nila alam na yung time na yun ay yung time, oras. Pinakikita po ng Diyos dito. Alright? Mga edukado, non-educated people namamatay. Kasi yun na po talaga yung bunga ng kasalanan. The wages of sin is death. Sabi ng Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Siya lamang po. Kung gusto mong makamtan ang buhay pang langit, na yan dinescribe ng Biblia, everlasting life, eternal life, kay Kristo, siya po ang meron nun. Siya yung nagkakalog nun. Siyempre, kung ano ang trato mo kay Kristo, anong paniwala mo kay Kristo, yan po ang magbibigay ng resulta sa life mo. Kung pinapaniwalaan mo na siya God nag-manifest in the flesh, that what the Bible says in many verses in the Bible, in His holy book, and then, ano ang sadya, bakit siya nagkatawang tao? He died for our sins, para mag-shed ng blood, yung precious blood niya, nang sa ganon, yun ang magiging basihan para ang taong humihingi ng tawad, na nagpapakumbaba, nagsisisi ng kanyang kasalanan, naniniwala na yung dugo ni Kristo, yun lamang po ang pwedeng gamitin ng Diyos para patawarin ang kasalanan ng tao. Kasalanan naman na nagawa at pwede pang magawa dahil po ang penalty niyan ay bayad sa impyerno forever. Ngayon, hanggat hindi ka namamatay, ang payment ay advance na. Advance na payment, paid na yan. Pero, conditional. Hindi magkakabisa sa iyo habang ikaw ay nabubuhay kung patuloy mong i-reject yung formula, yung gift, yung person, and the payment of the Lord Jesus Christ, then you will be the one to pay the penalty of your sin in hell forever and ever because you rejected the person,
The one who paid the penalty of our sin, and you rejected His payment, and then you will be the one to pay the penalty of your sin. Ganyan po katindi po ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan na kay Kristo, ang buhay na walang hanggan na kay Kristo, ang biyaya ng Diyos na kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, outside kay Kristo, pasukin man natin ang lahat ng mga religious institution, organization. Gawin mo na ang alam mong dapat gawin na mabubuti. Gawin mo ang mga kautusan na nabulatan ka o napag-aralan mo, natatandaan hanggang ngayon. Hindi po yan. Person ang Savior. Yung payment niya, yan ang katumbas ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. If you reject the person and the payment, then we will be the one to pay the penalty of our sin. Pwede mo magawa yan kung saan ka man ngayon. Pagsigurado, be honest lang kasi the Lord is looking at your heart right now. Kung ikaw man ni Kristiyano, blessed ka. Dahil you are complete in Christ. Colossians 2:10. In Christ. Outside kay Kristo, you are not complete. Wala, zero ka. Zero. You remain belong to the family of devil in 1 John 3:10. As I pray, ikaw na kababayan na hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesucristo, this is the right moment na lapitan mo siya ng buong kababaan, purihin pasalamatan because He enabled you to hear the Word of God sa gabing ito. Mga kapatid sa Panginoon, ang laki ng pasalamat natin kasi patuloy siyang nangungusap sa atin through live streaming. Sa kabila na tayo ay hindi po nagkakaroon ng opportunity pa magkaipon, ito man ay paraan ng pagkakaipon sa bahay-bahay kung saan kayo naabutan ng live streaming, paraan ng Diyos. Hindi ho siya hinto, gagawa siya ng paraan to feed His flock. To feed His flock. May turo ang kanyang salita. I-magnify ang kanyang salita. Alright, preach the word in season and out of season. As I pray, ikaw po, kababayan, na hindi mo tiyak ang pagpunta ng langit. Ngayon, maliwanag na sa iyo. Ang kailangan mo, admission na ikaw makasalanan. Then at the same time, ay kailangan ito ay magbago ka na ng isip. Dati nagtitiwala ka sa sarili mo, sa works mo, sa religion mo, sa baptism mo, alright? Or yung kakayahan mong gawin ng mga utos hanggat nabubuhay ka, mabibigo ka. Right? Those are not the way. Ang the way si Jesus Christ, siya yung person na nagbayad ng ating kasalanan, wala siyang kasama doon. Hindi mo pwedeng bayaran kasalanan kasi kamatayan. Meron ka ng kamatayan, sentensya. So, mahirap yan. Wala, imposibleng mangyari yan. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. As I pray, mga kapatid, samahan po ninyo ako sa prayer na sana po ang mga kababayan natin makarinig ng salita nito ng Diyos na ating pinahayag pamagitan ng live streaming ay maramdaman nila that the Lord cares, that the Lord loves, that the Lord desires na lahat po ng tao ay maligtas. Maligtas saan? Sa pagpunta doon sa parusa sa impyerno forever and ever. Yun po yung kaligtasan pinag-uusapan dito. Na sa araw-araw, yan po ay mga kaligtasan na lang sa tinatawag natin physical, calamity, etc. No, not necessary na lahat. Pero ang masarap dito ay inaalaw ng Diyos sa mga bagay para tayo po ay masubukan kung gaano na po katindi at kalakas at katatag yung ating pananalig sa Kanya at paniwala, pagtitiwala. Masaya ka pa rin ba pag may problema? Supposed to be yes. Dapat yes. Pagkat yan ay parang storm lang dumadaan sa iyong buhay. And then, lilipas yan. Sa buhay po natin ngayon, ay dumaranas ang buong daigdig ng isang uri ng storm. Kaya pag may storm, wala ka hong halos makita sa labas. Nasa loob. Ito ay kind of storm. Virus. Ang mahirap dito, hindi natin nakikita. Ang storm nakikita.
Pero ito, hindi po nakikita ang kalaban na ito. Ang Diyos hindi po nakikita kumikilos. Na sana po ma-realize ng tao, wala kang ibang choice, kundi buong pananalig, pagtitiwala sa Panginoon. Gawin mo siyang Savior mo, magiging panatag ang life mo. Then of course, you're not yet perfect kasi ang body ay nakagagawa pa. Kaya nga binigyan ho tayo ng inward man. Kasi ang mananahan ng Holy Spirit. Gagabay, magpapalakas, salita ng Diyos, pagkain, vitamina, etc. Prutas yan, vegetable, etc. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Kaya wag lang po yung kinakain natin ngayon ng kabubuhay nating kabuhayan. Kasama po ang Word of God kasi ang tao, body, soul, and spirit. Habang ako'y nananalangin mga kapatid, samahan po ninyo ako with all your heart, praying na sana somebody will get saved tonight. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po sa binigay mong oras mo, sa binigay mong opportunity to hear your word, to meditate upon them, to study, particularly the historical background ng tinatawag po naming tinuturo mo, minumulat mo, idolatry and immorality, na ito po isang virus na lumason sa mga kaisipan at puso, kaluluwa ng mga tao. Kaya po ang direksyon ng buhay malayo sa iyo, nakakagalit at hindi po nakapagluwalhati because majority ay hindi po na ipapahayag mula sa puso yung pasasalamat sa iyo sapagkat ang pinakamahalaga muna ma-establish yung relationship. Ang relationship na tinuturo mo ngayon ay spiritual relationship by spiritual birth. Physical relationship na meron kami, nagkita-kita, bodily, physically, na mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, ay yan po ay galing sa isang tao, sa kanyang binhi, na ginamit po isa sa mga tadyang niya, ginawa mong babae, para po ito ay paglagyan ng binhi na yan, and then eventually ito po ay may sisilang at yan po yung lahi. Pero ano pong nangyari? Na-damage po ang seed. Na-damage yung lahi. Kaya minarapat mo na bigyan ng bagong seed, and that seed is none other than the Lord Jesus Christ. Yung salita mo, seed. Kaya pag pumasok, dininig ng tao ang iyong salita, ay nakaamba na po yung seed. Pag nakita po ng Holy Spirit, the teacher, the one who looks at our hearts, na kinikilala ang kanyang pagiging makasalanan, corrupt ang seed niya, and then tatanggapin itong seed, salita ng Diyos, pagpasok ko ng seed, yun po yung automatically, na nag-imply po yun na tinanggap mo yung person, the seed, and the written word, seed. Kaya maraming salamat po sa opportunity like this. Patuloy po bigyan mo kami ng opportunity na gawin pa rin sa mga darating na mga araw hanggat nasa lockdown po kami and community quarantine. Live streaming, ito po yung paraan pinaisip mo at pinagawa sa amin. Lord, please prepare our hearts this coming Sunday. At syempre po, hinihiling namin kung pwede ho, kung pwede Lord, ay matapos na po ito hanggang sa 14 at pwede na ho balik sa normal, and then magawa na po namin yung mga dati namin ginagawa at makagawa pa kami ng much more than that. So Lord, thank you again. Thank you, thank you. Patuloy kang mag-save ng souls, mag-convict ng heart, and then tulungan mo kami magkakapatid na sana po ay wag naming maranasan itong bagay na ito. Save mo kaming patuloy dyan. At sana Lord ay maalis na po ito. Back to normal po ang aming bansa na kung saan mo kami ay nilagay upang mamuhay at maging channel of blessing sa aming kapwa at higit sa lahat testimony, maging light sa sanglibutan ito, maging asin para malasahan ang iyong pong pag-ibig, ang iyong care, ang iyong pagmamalasakit. And then, pag ito po ay nakikitang ilaw, sila ay nasa kadiliman, unti-unti ho sila palapit sa ilaw at yan po ang ilaw na yan ay ikaw sa pamagitan ng iyong salita na light and lamp. Ayun po yung paraan the Holy Spirit will use sa tao na yon, because merong mga tulad ng iyong lingkod, maraming mga lingkod mo, marami kang mga anak sa iba't ibang lugar na hindi nahihiya, hindi natatakot, magpatotoo ng iyong salita, magbalita ng good news of salvation, at may tanyag ka, mapakilala ka Panginoon, maluwalhati ka,
at ikaw po ang mabigyan ng karangalan, kapurihan, at marami pang bagay. Lord, muli, thank you. We salute you, Lord, from the bottom of our hearts for all these things. Father, we pray and thank in Christ's name. Amen. Maraming salamat po. I salute you. God bless you all.